sa inyong lahat, lalo na sa mga nakikinig sa radyo at nanonood via FB Live. Ganun na rin po ang mga nanonood sa aking YouTube channel. Welcome po muli to our weekly program, Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Salamat po sa pagsusubaybay at pakikinig sa ating weekly devotional. Kung nakaligtaan niyo po ang ating episode nung nakaraang Thursdays, nasa Silver Lining YouTube channel po ang lahat ng ating episodes. Mag-thumbs up at i-share at mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. Libre po ang mag-subscribe. Last week, naitanong ko po, iiyak ka ba kung ang mahal mo sa buhay o kapamilya o kamag-anak o kaibigan ay namatay? God has emotions and we are all created in the image and likeness of God. So ang sagot ko po, yes, pwede po tayong umiyak at magdalamhati sa pagpanaw ng minamahal, kapamilya o kaibigan. As promised, gusto ko pong ituloy ang Olivet Discourse sa episode na ito dahil importante po na malaman nating lahat ang mga mensahe ni Jesus tungkol sa mga huling araw na darating para makapaghanda po tayo sa kanyang muling pagbabalik. Nabanggit ko po sa introduction ng Olivet Discourse 3 weeks ago na ang unang sermon ni Jesus sa Olivet Discourse ay nagsisimula sa kanyang tugon sa mga tanong ng mga disipulo tungkol sa pagkawasak ng templo at ang tanda ng kanyang pagdating at katapusan ng panahon. Sa Matthew 24:4-8, ang sabi, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihing sila ang Kristo, at marami sa kanila ang maliligaw. Makakarinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo at mababalitaan ninyo na may digmaan doon din sa malayo. Ngunit huwag kayong matakot. Kailangang mangyari ang mga ito dahil hindi pa ito ang katapusan, sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian, magkakaroon ng tagutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na darating. Makikita natin dito na sinimula ni Jesus ang kanyang tugon sa pamamagitan ng pagbabala sa mga disipulo tungkol sa mga tanda na mauuna sa katapusan ng panahon. Kabilang dito ang false messiah o mga huwad messiahs. Nagbabala si Jesus na marami ang darating sa kanyang pangalan na nagsasabing sila ang Mesayas at malilinlang ang napakarami. Magkakaroon ng rumors of wars o mga digmaan o alingaw-ngaw ng mga digmaan. Sinabi niya sa kanila na makakarinig sila ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan, ngunit hindi sila dapat mabahala dahil ang mga bagay na ito ay dapat mangyari bago dumating ang wakas. Pangatlo, magkakaroon ng natural disasters o mga kalamidad. Binanggit ni Jesus ang mga taggutom, lindol at iba pang likas na sakuna na magaganap sa iba't ibang lugar. Tinukoy ni Jesus ang mga pangyayaring ito bilang the beginning of birth pains na nagpapahiwatig na ang mga ito ay maagang mga palatandaan leading up to the more intense tribulation at sa kanyang muling pagbabalik sa mga huling araw. Now, let's break down the verses of Matthew 24:4-8. Una, doon sa Matthew 24:4-5, ipinapakita rito ang warning laban sa panlilinlang o deception. Nagsimula si Jesus sa pamamagitan ng pagpapaalala na mag-ingat ang mga disipulo at maging vigilant and discerning. Nagbabala siya na sa mga huling araw, maraming huwad na Mesayas at mga huwad na propeta ang lilitaw, claiming to be Christ. Ililigaw ng mga manlilinlang na ito ang napakarami. At Jesus emphasizes the importance of not being fooled by their claims. Anong implikasyon nito?
Ang implikasyon nito ay ang babalang ito ay maging panawagan na manatiling grounded tayo in the truth of Jesus' teachings at maging maingat sa sino mang sumasalungat sa Ebanghelyo at nagkiklaim ng divine authority without evidence. Binibigyan din ito ang pangangailangan para sa mga mananampalataya na alamin ng mabuti ang Biblia upang makilala ang katotohanan sa kasinungalingan. Sa kasalukuyan, kung kayo ay aware sa mga nangyayari sa mundo ngayon, nakikita natin na ang maraming mga ideolohiya, ang daming kilusan, at maging ang mga individual na nagsasabing sila ang tunay na katotohanan, na sila ang kaligtasan, at may mga solusyon sila sa mga problema ng sangkatauhan. Some promote themselves as saviors or messiah, katulad ng isang kahuhuli lang dahil nagtatago sa mga otoridad dahil sa mga kasong isinampa sa kanya. Meron pang mataas na opisyal na nagsasabing nasa langit daw siya. Hay nako! Itinataguyod ng ilan ang kanilang sarili sa politika, spiritual, or social context. The rise of misinformation. Ang daming fake news. Nanonood po ako ng mga balita dyan sa Pilipinas at ang daming misinformation tungkol sa mga nangyayari dito sa US. Kasi naman, ang mga globalist, isinusulong lang nila ang mga balitang inihahayag ng mga kontrolado nilang mga malalaking news agencies. At tatawagin nilang conspiracy theories ang anumang sumasalungat sa kanilang mga narrative. Para silang mga kulto. Parang mga kultong sinusundan ng mga taong nalilinlang nila. Kaya wag po kayong magpalinlang sa mga fake news. Nagpapakita lamang po ito kung gaano kadaling mailigaw ang mga tao ng mga taong nagsasabing sila ay may special knowledge or may authority na sila lamang ang may tamang balita. Again, this is a reminder to stay grounded in the teachings of Jesus and to test all claims against Scripture. Pakikita rin natin sa Matthew 24:6 to 7a ang mga signs of global unrest. Jesus predicts a time of significant global conflict and tension. Wars and rumors of wars will be rampant, causing fear and uncertainty. Gayunpaman, tinuturuan niya ang kanyang mga tagasunod na huwag mabahala dahil ang mga pangyayaring ito ay bahagi ng paglalahad ng plano ng Diyos at hindi nagpapahiwatig ng katapusan o ng wakas. This passage encourages believers to maintain their faith at maging kalmado kahit na sa panahon ng global instability. Ipinapaalala nito sa atin na bagamat maaring nakakatakot ang mga ganitong pangyayari, they are not the ultimate end, but rather signs that precede the end. Our trust should remain in God's sovereignty, knowing that He is in control even in the midst of chaos. The world is currently witnessing ongoing conflicts, wars, and geopolitical tensions that create widespread fear and uncertainty. From the war in Ukraine, ongoing tensions in the Middle East, to the rise of nationalism and ideological battles, the reality of wars and rumors of wars is evident. Malinaw na po. Bigyan ko po kayo ng halimbawa, ang salungatan sa pagitan ng mga malalaking superpowers, ang banta ng nuclear escalation, at ang mga regional wars all contribute to a sense of global instability. Ang babala ni Jesus na huwag maalarma sa mga pangyayaring ito encourages us to keep our focus on Him and His kingdom. Kahit na ang mundo sa ating paligid ay nagkakagulo. Now, doon naman po sa Matthew 24:7b hanggang sa 8, Jesus also foretells ang mga natural na sakuna tulad ng taggutom at lindol na nagaganap
sa iba't ibang mga rehiyon. Ang mga sakuna na ito ay inilarawan bilang ang umpisa ng birth pains, na nagpapahiwatig na ang mga ito ay early indicators of the more intense suffering and tribulation to come. Ang mga imahe ng birth pains ay nagpapahiwatig na ang mga pangyayaring ito are not random, ngunit bahagi ng isang purposeful process leading to a significant conclusion. Ano ito? The return of our Lord Jesus Christ. Just as birth pains indicate the approach of a new life, these signs point to the approaching fulfillment of God's redemptive plan. Hinihikayat ang mga mananampalataya na kilalanin ang mga signs of the times at ihanda ang kanilang sarili sa espiritual na paraan para sa hinaharap. To explain further, kung paanong ang sakit sa panganganak ay nagpapahiwatig ng nalalapit na pagdating ng isang baby o bata, ang mga palatandaang ating nakikita at nararanasan sa panahong ito ay nagpapahiwatig na ang mundo ay papalapit na sa punto ng pagtubos ng Diyos na noon pa ay plinano na niya. Ngayon, kung meron pa po kayong tanong kung ano ang mga examples ng birth pains sa kasalukuyan, ang convergence of crisis. Nagkakasabay-sabay po ang mga krisis panlipunan, kapaligiran, pampolitika at spiritual. Ang mga ito ay nakikita bilang simula ng birth pains. Now, this suggests that humanity is approaching a moment of profound change. Napakalaking pagbabago, urging believers to remain vigilant, prayerful, and ready for our Lord's return. Ang tanong, ano ang dapat nating gawin upang masigurong tayo ay handa sa anumang pwedeng mangyari bukas? Paano tayo magiging sure na tayo ay pupunta sa langit at hindi sa impyerno? Ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng malinaw na patnubay. Una, kailangan natin magkaroon ng faith in Jesus Christ. Sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Dapat nating ilagay ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas na naniniwala na siya ang tanging daan patungo sa buhay na walang hanggan. Pangalawa, we need to repent and forgive. Sa 1 John 1:9, sabi doon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang pagtalikod po sa kasalanan at paghingi ng kapatawaran sa pamamagitan ni Kristo ay napakahalaga. Pangatlo, we need to be obedient to God's word. Sa John 14:15 ang sabi, if you love me, keep my commandments. Pang-apat, we have to live in faithfulness and endurance. Dapat tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya, lalo na sa difficult times. Magtiwala that God will carry us through. Sa pamamagitan po ng pagtitiwala sa ating Panginoon, pamumuhay at pananampalataya at pagsunod at pagtitiyaga sa ating paglalakad kasama niya, maaari tayong magkaroon ng katiyakan of eternal life in heaven. Heaven is a gift of God's grace. And through Jesus Christ alone, we can confidently hope for that promise. Okay ba? Tara, pray na tayo. Heavenly Father, we come before you with grateful hearts. Nagpapasalamat sa katiyakan ng eternal life sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. As we reflect on your word and the promises you have given us, tulungan mo po kaming maging matatag sa aming pananampalataya and our hearts focused on you. Guide us in living lives that honor you, rooted in love, repentance, and obedience to your commands. Lord, we ask for your strength to endure through trials and challenges, knowing
that you are with us in every step of the way. Help us to resist the deception of the world and remain steadfast in the truth that Jesus is the way, the truth, and the life. May we be instruments of your love and grace to others, reflecting your light in all we do. Lord, we place our trust in you, knowing that our eternal home is with you in heaven. May your peace fill our hearts as we continue our journey of faith. In Jesus' name we pray. Amen. Sana'y nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan po ang ating susunod pang weekly episodes. Kung meron po kayong prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page po at mga social media accounts ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver, sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.